marami na po kaming projects na pinagawa na isa katuparan. Unang-una po yung aming ali. Ito, sila nagpagawa niya. Ito yung aming multipurpose building na to. Ang hiniling namin, 2-story lang, binigay 3-story. Meron pa lang ganyang ahensya ng gobyerno na maaasahan na pwede naming lapitan. Si LGU po ang pinakatulong sa amin as per our request ng UWA. Nirekomenda po kami sa Meralco at nakapasok po kami sa Meralco Foundation. Sila po ang nag-provide sa amin ng 13 poste para mapasok po yung programang Pag-ilaw Bawat Bahay. Napatayan po kami ng covered court. Bali, ang sukat po niyan is 237 square meters. Plus ito pong nasa likod natin, multipurpose center. Yan po yung mga tulong sa amin. So, sa ngayon, ang bali funding po ng aming homeowners, nagpa-accredit po ako ng mga program, qualification, 4 na qualification sa TESDA, as assessment center, yung mga homeowners members po namin. Bali, natulungan ng aming pamunuan na magkaroon ng training sa labas. Tulong. Hindi lang po dito sa loob nakakatulong, kahit po yung sa labas. Kasi ang kinikater po namin doon, yung K-12 ng high school ng buong Marikina, sa amin po nagpapasisyon. Is it a sin that I want it bad? Halfway to hell, I made my bed. Baby, give in, and we'll be gold. If I go, will you follow me home? Just like a pill, it's going down. Just say the word, I'll take you now. Come get me high, so I won't be low. If I go, will you follow me home tonight? You don't have to be alone.
afternoon to all our participants this afternoon. Good afternoon mga ka-Shopsy. Naririnig niyo po ba ako? Miss Arian, do you from LGU, naririnig niyo po ako? Kamusta po ang ating registro? Maganda po ba ang ating audio? Yes, I can hear you. Thank you. Loud and clear enough. Thank you, sir. So let's start. Allow me to introduce to you our moderator for today. And from our Partner Relations Division, no other than Miss Rose Arian Rojas. The floor is yours now, Miss Rose Ann. Magandang hapon, Sir Donnie. Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon mga ka-Shopsy. Magandang hapon mga kaagapay. I am Arian Rojas of the Partner Relations Division. And today, we will mark another milestone in socialized housing amid the challenges brought about by COVID-19 pandemic, which gravely affected majority of the population, especially those who belong to the marginalized sector. Despite this crisis, we are still definitely thankful that we have been blessed with technology because we are still able to get in touch with our loved ones, impart our knowledge through webinars, learn at the comfort of our homes. Also, we can still continue building strong partnership with local government units, which play a major role in provision of adequate, affordable, and resilient housing. But before we begin, may I call in Mr. Antonio E. Sanchez, the President of Cambugan Executives HOA, to lead us with an opening prayer, and afterwards, please stay still and please stand up as we sing the Philippine National Anthem. Bigay po natin ang ating presensya sa ating mahal na Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, itinataas at sinasamba ka namin. Nagpapasalamat po kami at binigyan mo kami ng magandang panahon sa araw kong ito para makarating kami rito ng maayos. Sana po ay maging maayos ang aming usapan at tatalakay sa proyektong mangyari ngayong pong araw. At patnubayan po ang lahat ng mga namumuno upang maging ligtas at maging maayos po kanilang serbisyo sa ating gobyerno. At patnubayan po kami at bigyan ng malinaw na kaisipan at lakas ng katawan upang maging maayos at ligtas sa anumang sakuna o mga sakit. Bigyan mo rin po kami ng linaw ng kaisipan upang maging maayos ang pananaw sa bawat tatalakayin proyekto. At hinihiling po namin, Panginoon, na iligtas mo rin ang lahat ng mga namumuno sa ating gobyerno, pamahalaan, upang maging maayos ang kanilang mga serbisyo at maging maayos at patuloy na maiparating sa liblib na mga lugar ang kanilang mga maayos na serbisyo. At higit po sa lahat, Panginoon, hinihiling po namin ang iyong kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkakasala bilang isang tao at iyo pong alagad. Sinasamba at tinataas ka po namin, Panginoon, at sana patnubayan po kami muli sa araw-araw. Salamat po at maraming salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Maraming pong salamat, Mr. Antonio Sanchez, para po sa ating panalangin. Naway ang Panginoon ay pakinggan lahat ng ating mga dalangin at matupad na natin ang ating mga pangarap. Now, I am deeply honored to be part of this ceremony that will soon change the lives of various communities in the municipality of Daet, and also to fulfill Shopsy's mission of uplifting and empowering the lives of the underprivileged communities. But before I begin, I would like to acknowledge the presence of my colleagues who are present today in this video conference. Ms. Jennifer Scal, Manager of the Partner Relations Division, Mr. Jimmy Manes, Vice President for South Luzon Operations, Attorney Leo De Ocampo, Senior Vice President for Operations, Attorney June Fepayot, Executive Vice President,
and representatives from the Office of the President and the Regional Coordinations Division and the Strategic Communication Division. I would also like to acknowledge the presence of the officers and staff of the Municipal Government of Daet, Camarines Norte. Napakagandang probinsya. MPDC Department Head, Architect Emily C. Palomiano and her team, and all the personnel of the Office of the Municipal Mayor of Daet. Most importantly, I'd like to acknowledge the presence of the members of communities that will truly benefit from this partnership. And last, but definitely not the least, all those who are tuned in live in our official Facebook page at SHFC-PH. Magandang hapon po sa ating lahat, and we are so glad that you are with us to celebrate this milestone. So, hindi na po natin patatagalin. Without further ado, I'd like to call in Ms. Maika Cabling Martinez from the Office of the President to introduce our dear President. Good afternoon, everyone, ladies and gentlemen. My name is Maika Martinez from the Office of the President, and I am excited to join you today for this very momentous event, the online signing of a Memorandum of Agreement between Social Housing Finance Corporation, SHFC, and the local government of Daet. Let me introduce to everyone the father of our agency. He was appointed by President Rodrigo Duterte to head SHFC in 2017. Thanks to his extensive background in housing during his term as councilor of Davao City from 2004 to 2013. He always believes that LGUs play an important role in facilitating socialized housing for the underprivileged. Therefore, when he assumed leadership of SHFC, he championed the forging of strong partnership with LGUs for the provision of affordable, resilient, and sustainable shelter solutions. And this MOU signing is a product of his deep commitment to building synergy with LGUs. Without further ado, I present to you Attorney Arnolfo Ricardo Cabling, the President of Social Housing Finance Corporation. Thank you very much for that kind introduction, Maika. Magandang hapon. Magandang hapon po sa aking mga kasamahan sa Social Housing Finance Corporation. Kasama po natin ngayon ang aming Executive Vice President na si Attorney Junpe Payot. Kasama rin po natin ang ating Senior Vice President, formerly for Operations, now for Legal Group, Attorney Leo De Ocampo. Kasama ho natin ang ating Vice President for Southern Luzon, Vice President Jimmy Manes. At kasama ho natin ang ating Manager for Daet na si Mr. Melquisedec Bien. At kasama rin po natin ang ating Manager ng Partners Relations, si Jenny Poriscal. Sa mga kasamahan ko sa aking opisina, sa Coordinations Department, sa Partners Relations, magandang hapon. At aking pong pagpupugay at pagbati sa local government ng Daet, lalong-lalo na po sa ating butihing mayor, si Mayor Benito Ochoa, sa kanyang mga kasamahan sa konseho at ang kanyang mga department heads na dito ngayon. At syempre, ang ating mga home partners, no? Ang ating mga beneficiaries, we call them partners. Home partners sa programa po na Social Housing Finance Corporation. Sa inyo pong lahat, ulitin ko po ang aking pong pagbati. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alam po ninyo, kung inyong suriin ang batas, ang pagbibigay po talaga ng resettlement or shelter provisions para sa mga constituents ng isang locality ay mandato po ng local government. Subalit po, marami po sa mga local governments ang nagsasabi na hindi namin kaya, kulang yung aming budget. Kaya po may ahensya po ng gobyerno sa national na level na tutulong po at handa po makipag-partner sa LGU at sa ating mga beneficiaries, no? Ang mga ating mga homeowners association para po matupad ang ating mga pangarap na magkaroon ng sariling mga bahay na disente at may dignidad.
Kung titingnan po ninyo, marami ho kaming shelter agencies. No? Marami yung mga ahensyang gobyerno ng mandato ay patungkol po sa pabahay. Unang-una po, meron tayong departamento. Departamento ng Human Settlements and Urban Development. No? Na pinamunuan po ng aming secretary, si Secretary Eduardo Del Rosario. Sa ilalim po nito, may 4 po na ahensya. Andyan po yung pag-ibig. Kilala ho natin yung pag-ibig. Dahil tayo po, karamihan sa ating mga kamag-anak, karamihan sa ating mga kapitbahay at mga kaibigan, miyembro ng pag-ibig. Kung ikaw ay regularly employed, may formal kang hanapbuhay, miyembro ka ng pag-ibig. At bilang miyembro, may karapatan ka at may pribilehiyo kang manghiram ng pera sa pag-ibig para sa iyong pangarap na bahay. Andiyan din po ang NHA. Yung NHA naman po, National Housing Authority, ang pondo po niyan ay galing sa gobyerno. Ang kanilang pong mandato ay mass production of houses. Gawa ng mga bahay, para kung sino nangangailangan pwede hong mag-apply ng housing loan sa kanila. Ang dalawang ahensya po na yan, Pag-ibig at saka NHA, ang pag-apply po ng pabahay ay individual. Isa-isa ho kayong mag-apply. Subalit, matagal na ang NHA, matagal na ang Pag-ibig, subalit nakita ng ating pamahalaan na kulang pa rin. Ang laki pa rin po ng problema ng pabahay. Kung tingnan ninyo, may mga 6 million pa raw na nangangailangan ng bahay sa Pilipinas. At itong 6 million ito ay tumataas taon-taon by 90,000. So biruin nyo yan. So paano natin lutasin? So andyan yung Pag-ibig. Yung Pag-ibig, ang pera galing sa pribadong sektor. Galing sa mga membro, pera ng mga membro, pribadong tulong para maglutas ang suliranin na pabahay. Andyan ang NHA, pera ng gobyerno, government effort. So siguro naisip ng pamahalaan at ng ating kongreso na mas mabuti na mismo tayo, komunidad, ang magtulungan para malutas natin at makamit natin yung ating matagal na pinapangarap na pabahay para sa ating pamilya. Kaya po, isinilang yung Social Housing Finance Corporation. Ano yung Social Housing Finance Corporation? Marami yung kaming financing program at subalit ang pinaka-sikat at pinaka-mahalaga para sa amin at ito yung aming binabandera ay tinatawag natin Community Mortgage Program, CMP. It's a community program. So ano ibig sabihin ng community program? Ibig sabihin, lahat ng miyembro ng komunidad magtulungan para malutas natin ang ating pangangailangan ng pabahay. No? Babalikan ko yan. At may pang-apat na ahensya na tinatawag na National Home Mortgage Finance Corporation. Ito siya secondary mortgage. Ibig sabihin, tumutulong siyang makapaghanap ng pera yung 3 naunang ahensya para hindi matigil ang programa ng pabahay. So yun yung ika-4. No? Now, balik tayo sa social housing. Sinasabi natin community approach. Sabi sa aming mandato, kami ay dapat magbigay ng programang pabahay sa mga lowest income bracket. So, ibig sabihin, nung walang formal na trabaho. So, pwede pala sa amin mag-apply ng pabahay. Yung mga market vendors, yung mga tricycle drivers. Both in the formal and informal sector. Pwede rin palang sumali sa amin yung mga may formal na trabaho. As long as mababa lang kinikita. Pwedeng sumali sa amin ang mga guro, ang ating mga miyembro ng kapulisan, ang ating mga sundalo, at ang ating government workers, both sa national at sa local government. And we are supposed to provide the lowest interest rate possible. Kasi nga po sa bababang strata ng komunidad ang aming mga binibigyan ng pabahay, kami po ngayon ang may pinakamababang interest rate sa pabahay sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Subalit po, ginawa namin socialize. Ano ibig sabihin? Kung ikaw naman ay may sapat na kinikita at may sapat na income, kaya mo naman magbayad, doon tayo sa 6%. Subalit kung medyo mababa ang kinikita mo, ma-adjust po yan ng SHAPSI kung ang inyong apply na programa ay complete package. Ibig sabihin, house and lot ang inyong hihiramin sa amin. Pero subalit kung on-site kayo, dahil kita ka sa lupa, pribadong lupa, gusto nyo bayaran, doon tayo sa 6% payable in 25 to 30 years. No?
at sinabi ko sa aming mandato, at ito ay dapat namin gawin in close coordination with the local government units concerned. So ulitin ko, in close coordination with local governments units concerned, dahil po, nakasabi po kasi sa local government code na ang serbisyong pabahay ay mandato ng local government. So balik po, sinasabi ng mga local governments, kulang po ang aming pondo. Kaya nga po, sinasabi namin, andito ho kami, makipag-partner po sa inyo, magtulungan tayo, sapagkat ang aming programa ay community program. Kami sa national na government, ang local government, ang ating academy, mga universidad na gustong tumulong, ang ating mga NGO, mga private sectors na gustong tumulong, ang ating simbahan na gustong tumulong, at lalong-lalo na ang ating local government. Paano? Sa anong paraan tayo magtulungan? Kahit sa anong klaseng paraan. Sapagkat kami po, ang aming pong programa, nagsasabi, we provide fair shelter solution. Fair, ang ibig sabihin po noon, flexible. A, affordable. I, inclusive. Lahat, isama natin. At R, responsive. Kung ano yung pangangailangan ng locality, doon kami, i-adjust namin yung aming programa. Ulitin ko, ang nangunguna sa aming tinatawag na programa, Fair Shelter Solution, F, flexible. Pwede po kung anong pangailangan nyo, i-adjust natin ang aming programa. Anong ibig sabihin? Kung ang local government, sabi ng local government, sige, ang may ambag namin, may nabili na kaming lupa para sa resettlement. Pwede bang ibenta lang namin ito ulit sa inyo sa murang halaga kasi mura lang pagkabili namin noon. I-refinance nyo para makabili kami ng bago. So yun, babayaran namin sa local government at magiging utang ng mga tao yun. At pwede ba? Mautangan nyo pa sa dagdag para sa site development as a house construction? Pwede. Kung sabihin ng local government, i-donate na lang namin yung aming lupa. Pwede. Kung sabihin ng local government, hindi namin ibibigay ang lupa, baka maubusan kami ng lupa. Usufruct lang, ipahiram lang namin, paggamit for 100 years. Gawa nyo ng bahay, pabayaran sa kanila yung bahay. Bayaran, mag-utang kayo sa amin ng pera para sa bahay. Pwede. Depende ho sa ating mapag-usapan na arrangement na ikabubuti po at medyo magaan para sa ating mga member beneficiaries. Ganun po yung tema ng aming programa. At kung inyo pong magtataka kayo, bakit kami nakipagkasundo? Pipirma ng kasunduan ngayong hapon na ito. Gusto talaga namin magkaroon ng formalidad at solemnidad. Sapagkat po, nalalaman po namin, alam po nating lahat, na ang problema ng pabahay po ay na isang napakahalagang problema at malaking problema ng ating community. At gusto nating magtulungan tayo. And it is, for us, a very important mission na dapat nating pagtulungan. Dahil nakikita ho natin ang ating mga kasama, mga kapamilya minsan, nasa salanta ng bagyo, walang matirahan. Kaya sinasabi natin, ang ating pinag-uusapan dito, pamilya. At kung pinag-uusapan ng pamilya, siyempre andyan yung mga anak, yung mga bata, at ang ating kinabukasan. Kaya para sa amin po, mahalaga ito na magkasundo tayo. Paano tayo magtulungan? Ito lang po esensya ng ating activity ngayong hapon. Paano tayo magtulungan? Ang sinasabi naman ng ibang local government, wala kaming pera pabili ng lupa, i-finance nyo lang lahat. Matulong lang namin sa inyo yung aming heavy equipments. Meron kaming bulldozer, meron kaming grader, para pag-open ng mga roads, pahiram namin. Okay. Meron may ibang local government, ang may tulong lang namin, magpaghiram kami ng opisina sa inyo, pahiramin namin kayo sa maliit na opisina. Pwede. Ang matulong namin sa inyo, meron kaming upaw office or housing office para tutulong mag-identify ng beneficiaries. Bakit mahalaga para sa amin ng local government? Bakit sinasabi ng batas na dapat in close coordination with local government ang aming proyekto? Sapagkat nakasaad din po sa local government that mandatory ng local government ang mag-identify kung sino ang mga priority beneficiaries ng programang pabahay. At mandatory ng local government ang mag-identify ng areas suitable for resettlement sa pamamagitan po ng comprehensive land use plan at kung sino prioridad na pabigyan ng pabahay sa pamamagitan po ng shelter plan ng inyong local government. So makikita niyo malaki ang papel ng local government. At hindi ho mahihirapan po ang social housing
sa mag-implement po na kami programa kung hindi ho namin agapay, kasama at partner ang inyong local government. At mahalaga ho sa lahat, kayo, aming home partners. Kung ang iba nanghiram sa Pag-ibig or NHA, bakit marami pumupunta sa social housing? Sapagkat po gumagawa tayo ng paraan na mapababa natin ang halaga ng pabahay. Paano? Magtulungan tayo. Sinasabi ko, ang local government, maraming pwedeng iambag. Kayo, maraming pwedeng iambag. Paano? Halimbawa, huwag na lang kami manghiram ng pera for road development. Hindi na magtaas yung aming utangin. Manghingi lang tayo kay Mayor ng earth-filling materials. Sa weekend po, sa Saturday, Sunday, lahat po kami magbayanihan. Kami ho ang magkakalat ng mga earth-filling materials sa aming daan. Sa sunod po na buwan, magtulungan po kami na ho yung gagawa ng kanal para hindi kami gagastos for drainage. So sa ganung paraan, mapababa po natin ang halaga ng ating pabahay na programa. So, nakikita ho ng pamahalaan, nakikita ng ating kongreso na probably ito ang paraan. Tayo mismo ang tutulong sa ating sarili bilang membro ng isang komunidad. Sapagkat ang kaginhawaan, ang progreso ng iba, magiging progreso po ng buong community. No? So yun po ang esensya at kami po ay nagagalak at ang local government po is very willing to ink this agreement this afternoon because some local governments would say hindi kami ready na gagawa ng mga pabahay kasi dagdag gastos. Kaya awan lang yung mga tao maghanap sa sarili ng pabahay. No? Kayo po ay mapalad at kayo po ay maswerte ng local government po is very much willing to enter into this agreement and to take this responsibility which under the law ay dapat kanila talagang responsibilidad. So in this agreement, we're also reminding them, Mayor, Sanggunian, dapat inyo itong responsibilidad. Subalit kung di kaya, magtulungan tayo sa pamamagitan ng Community Mortgage Program ng Social Housing Finance Corporation. Nasa pagtutulungan po at pagkakaisa ang ating tagumpay sa programang ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Maraming pong salamat, Attorney Cabling. Thank you very much for enlightening us with what you have just shared. Ngayon naman, upang ipakilala ang ama ng bayan ng Daet, Camarines Norte, I'd like to call in Ms. Joanne de la Fuente from the Office of the Mayor to introduce our next speaker. Magandang hapon po sa ating lahat. Ikinagagala ko pong ipakilala sa inyo ang butihing mayor ng bayan ng Daet. Siya po ay unang nahalal bilang kapitan noong 2013 sa Barangay Kamangbugan at naging presidente po ng Liga ng mga Barangay noong 2014 at naging ex-officio member ng Sangguniang Bayan. Siya po ay unang nahalal bilang mayor noong 2016 at ngayon nga po ay ang kanyang ikalawang termino. Ladies and gentlemen, let us all welcome the Honorable Mayor of the Municipality of Daet, Honorable Mayor Benito S. Ochoa. Maraming salamat, Joanne de la Fuente, MIO. Unang-una sa lahat, syempre po sa pagbati po ng pamunuan mo ng mga bumubuo po ng SHOPC at lahat po ng mga naka-tune in po, naka-live po sa atin dito. At syempre po, dito po sa LGU naman po namin, ang Sangguniang Bayan, representative na si Councilor Bandelaria, at syempre po si Kagawad Sanchez, at syempre po yung mga selected president po ng housing authorities, at syempre po ang aming nag-aasikaso talagang maray si Ma'am Emily Palumiano. At syempre po sa lahat po na dito po sa lahat po na dito sa conference room at syempre po lahat po ng naka-tune in po dito. Sa totoo lang po, ako po ay nagpapasalamat dahil malaking tulong po itong SHOPC po sa amin dahil sa aming mga kababayan po na gusto magkabahay po at syempre po sa pamamagitan po ng housing at syempre po sa pamamagitan po ninyo, hindi po namin kaya lahat po ang na mabigyan po ng pabahay ang aming mga kababayan. Kaya maraming pong salamat sa tulong po ninyo sa dito po sa SHOPC po. Ano po, siguro
Wala naman po akong masyadong sasabihin. Basta maraming pong salamat. Maray na hapon po ulit. Yun lamang po. Maraming pong salamat, Mayor Ochoa. We are truly inspired po na makakasama na po din namin kayo eventually sa aming mga proyekto at maraming po naniniwala po kami na maraming makikinabang sa proyekto pong nating ito. At para sa mga hindi nakakaalam, para sa kaalaman nating lahat, Mayor Ochoa is also celebrating his birthday tomorrow. Binuko ko na kayo, Mayor. So we would like to send our advance wishes to him on behalf of SHFC. We would like to wish you all the best and many more birthdays to come. Naway lahat ng pangarap ng inyong para sa inyong bayan ng Daet ay matupad. Happy birthday po, Mayor! Happy birthday! Happy birthday, Mayor! Happy birthday po! So, all right. So, maraming pong salamat again, Attorney Cabling and Mayor, for your wonderful sharing. Let us now proceed to the highlight of the day, the much-awaited signing ceremony. Allow me to read some important highlights of the agreement while our principals, Attorney Cabling, Mayor Ochoa, and their respective witnesses are signing the Memorandum of Understanding between SHFC and the Municipal Government of Daet. So you may start signing po the document. In part, this MOU, the Municipal Government of Daet commits to act as CMP partner of SHFC and implement the latter socialized housing programs in the municipality government of Daet, such as but not limited to CMP and its modalities, including LGU-initiated vertical housing, turnkey, industrial workers, mixed-use, sectoral, farm lot, and culturally sensitive CMPs, whichever is applicable for the project. Identify a pilot project for the socialized housing to be financed by SHFC within 12 months from the signing of this memorandum, either through land financing, refinancing, LGU-initiated, vertical housing, farm lot, and sectoral housing. Provide technical assistance to community association in subdivision and of the property, including the conduct of pre-blocking and implementation of subdivision plan or provide protection measures to benefit communities living along critical areas if necessary. Support the community associations in the upgrading of their communities, including providing access to livelihood and basic services and facilities. As for SHFC, it is committed in assisting the LGU and their constituents by financing LGU Daet's socialized housing project initiatives, lot acquisition, site development, and house construction. Loans subject to SHFC's applicable guidelines, rules and regulations, and budgetary capacity. Make available SHFC personnel to assist in project development and housing programs in the municipality of Daet. Liaise with other government agencies to expedite the documentation process and requirements during the implementation period. Conduct briefing and orientation in the municipality of Daet regarding housing programs of SHFC and citywide community upgrading strategy. So ito lang po ang mga ilan-ilan sa mga provisions na kinocommit ng lahat ng parties, both LGU, Daet, and SHFC. Naway lahat po ng mga kinomit po natin ngayong araw na to sa pamamagitan ng pinangako po natin ngayong araw na to sa ating mga constituents, LGU, Daet, and SHFC, naway matupad po natin lahat ito. So, kung napirmahan na po natin lahat ng pahina ng ating MOU, ang susunod na po na parte ay ang pinakahihintay po nating photo opportunity. We'd like everybody to know that our MOU, the document has already been signed. So kung tapos na po tayo.
LGU Daet Camarines Norte and Queen 8. We can now look forward to exciting developments in the implementation of socialized housing that will make our partner homeowners dream of having their own land come true. So pwede na po nating itaas ang ating memorandum or signed memorandum of understanding para po sa pagpapakita nito sa ating mga manonood. Yung mask po, alternate po, pwedeng alternate para nahihiling yung gapos. So may we now request our principals and witnesses to show on your screen the copy of the signed memorandum of understanding for a quick photo opportunity. Ayan. Ayan. Alright po. Maraming salamat at palakpakan po natin ang ating mga sarili at simula na po ito sa susunod na step at susunod na bahagi ng ating tagumpay sa pagbibigay po ng pabahay sa ating mga nasasakupan. Maraming salamat. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan ng LGU Daet, lalong-lalo na ang mga home partners natin at ang SHFC. Okay, thank you very much. Now, can we request all those who are with us in this video conference to also switch on your videos for another group photo? So lahat po ng nasa Zoom, makikisuyo po ako na paki-switch on po ang ating mga videos para po sa another photo ops, group photo. Yung nandiyan. Pakibuksan po natin ang ating mga video para po sa quick photo opportunity. Yan, everybody would like to see you para makita kayo. Okay. Nandun mo ba sa taas? Nasa taas mo ba? Alright, is everybody here? Nandito na po ba tayong lahat? Ayan, nakikita ko na kayong lahat. Ayan, so we will just take another photo po for the documentation. So everybody, give us a good smile. Natatawa na sila. Nakamask eh. ang awkward lang po kasi po bago po talaga sa ating lahat. But we would like to congratulate everybody for making this possible. Maraming pong salamat, especially sa mga home partners natin na nandyan sa LGU. Thank you very much po, Mayor. Thank you very much po, Attorney Cabling. Thank you very much. Thank you very much. Mayor, thank you very much. Sa lahat po nag-exert ng extra effort to make this possible. Strategic Communications, thank you very much po, Sir Donnie, Ma'am Lori. Thank you very much po. Attorney Leo and Attorney Sako and Southern Luzon Operations, maraming pong salamat. Ayan. And again, thank you very much to everyone who made this possible, especially syempre si Attorney Cabling and Mayor Ochoa and the witnesses. Now, let's hear a few words from the person who will be on top of the projects in Daet. May I call in Architect Emily Palomiano to give us the closing message. So, papuri at pasasalamat sa Diyos na lumikha ng sanglibutan. Sapagkat simula sa araw na ito ay isang napakahalagang kasunduan sa pagitan ng LGU Daet at Social Housing Finance Corporation ang naganap sa gitna ng pandaigdigang pagsubok na COVID-19. Ang kasunduang ito ay pinayagan sa ilalim ng Sangguniang Bayan Resolution bilang 220-2019 na nilagdaan noong
November 19, 2019, sa adhikain na buhayin ang pagiging mobilizer ng LGU DAET at upang higit na mabigyang pansin ang pangangailangang pabahay dito sa DAET. Naganap po ito via Zoom technology upang masunod ang health protocol, maiwasan ang hawaan, at mapanatiling ligtas ang bawat isa habang tayo ay nagsisilbi sa sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na sa mga Daetenyo. Sa bayan ng Daet ay may mahigit na 500 households na informal settlers. Ambisyon po natin na bawat Daetenyong pamilya o household ay may disenteng bahay na matatawag bilang sarili ko ang lupa at bahay na ito. Na bawat bahay ay may sapat at functional na pasilidad at amenities na kung saan ramdam ng bawat miyembro ng sambahayan na sila ay ligtas, komportable at may kapanatagan. Ang ambisyon na ito ay abot kamay na natin sa tulong ng Social Housing Finance Corporation. Umaasa po tayo na sa pagtutulungan na ito, patuloy na ang LGU DAET, SHAPC at ang maralitang mamamayan ay magpaplano at magpapatupad ng mga proyektong pabahay na disente, environment-friendly at abot kaya ang halaga. Sa inyo pong lahat, Attorney Arnold Ricardo P. Caplin, Presidente ng Social Housing Finance Corporation, 10 ng iyong mga kasama, sa Team DAET sa pamumuno ni Mayor Benito S. Ochoa, sa Sangguniang Bayang DAET, sa pangunguna ni Vice Mayor Rosa Mia L. King, kay Councilor Marlon P. Bandelaria, SB Chairman on Urban Poor and Rural Settlement, at special mention po si Engineer Melchizedek Bued ng SHAPC na siyang tututo sa mga programang pabahay sa DAET, mga presidente ng iba't ibang homeowners organization or urban poor associations. Ako po, si Architect Emily Palumiano, Municipal Planning and Development Coordinator at Acting Dupaw Head, nagsasara ng gawain ito. Subalit, magbubukas ng pinto para sa mabungang oportunidad na pabahay para sa mga Daetenyo. Mabuhay po tayong lahat. Salamat at God bless DAET. Maraming pong salamat, Architect Emily. Marami man tayong pinagdaanan ng mga nakaraan na araw, pero at least we managed to pull this off. Maraming pong salamat. At maraming salamat sa muling pakikisa sa amin, mga ka-SHAFC at mga kaagapay. Again, I am Arian Rojas from the Partner Relations Division na nagpapaalala sa lahat na ang SHAFC ay mananatili ninyong kaagapay tungo sa maginhawang pamumuhay sa kabila ng banta ng COVID-19. Maraming pong salamat, and again, congratulations to everyone. Mayor, happy birthday! Happy birthday, Mayor! Mayor, happy birthday. Maraming salamat sa lahat. God bless po! Happy birthday, Mayor. Ay, dapat ko tinanggal. Mayor, picture daw po. Happy picture po.